Ako si Maria at ito ang aking kwento. Kinuha ni Ruel ang hawak ni Sofia na brown envelope. Pero dahil nakasealed ito ay hindi niya makita ang resulta kaya kinuha niya rin ng isang envelope na hawak pa ni Sofia sa kanya yung binuksan. Tinignan niya kaagad ang resulta at negative to. Napangisi siya sa kanya bahagyang itinulak si Sofia para lumayo to sa lamesa ng doktor. Ibinalik ni Ruel ang brown envelope na nakasealed sa kanya muling tinignan si Sofia. Pero dahil anumang oras ay babalik ng doktor sa klinik niya, hinilan niya si Sofia palabas hanggang sa makarating sila sa area na walang masyadong tao. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba talagang sirain ang buhay ng kapatid mo at ng mga pamangkin mo? Are you doing this to ruin Carmela? O gusto mo pa ring ipursu si Adam? Alin sa dalawa, Sofia? Or maybe both? May diin niyang saad. Inis na inalis ni Sofia ang pagkakahawak ni Adam sa kanya. I'm your fiancé, Ruel. Pero bakit ba si Carmela ang kinakampihan mo? Do you like her? Kung may gusto ko naman pala kay Carmela, dapat tinutulungan mo kung sirain ang relasyon nila. Gusto mo bang makuha na lang ng pinsan mo ang babaeng gusto mo? De-deny mo pa ba? Halata naman sa'yo may gusto ka sa kanya. Pambabato ni Sofia pero nanatiling kalmado si Ruel. Blanko lang siyang nakatitig kay Sofia. Ito ba talaga ang babaeng pakakasalan niya? You're out of your mind. Tanging wika ni Ruel pero hilaw siyang tinawanan ni Sofia. Really? Ako ba talaga ang wala sa sarili? Sino ba sa ating dalawa ang ginamit ang ex-video para siraan ang pinsan niya? Napaigting ang panga ni Ruel. Hindi mo kailangang idamay ang mga bata sa galit mo sa mga magulang nila. Gusto mo bang malaman ni Mr. Chairman ang balak mo sanang gawin ngayon? Hindi ka ba nag-iisip? Puro CCTV ang buong hospital at isang request ko lang. Sa CCTV room, sa kulungan ka pupulutin. Napalunok naman si Sofia sa kanya iniwan si Ruel. Napapabuntong hininga na lang si Ruel sa kanya sinundan si Sofia para siguraduhin na aalis na nga ito ng hospital. Palabas na siya ng hospital nang makita niyang doktor na pasakay na ng sasakyan niya. Napapailing na lang si Ruel. Gusto niyang sirain si Adam sa lolo nila pero hindi niya naman kayang ibang tao na madadamay sa kasakiman niya. Hindi naman siya ganun makasarili para idamay pang mga inosenteng tao para lang masira ang pinsan niya. Nagtungo na rin si Ruel sa mansyon ng mga festejo dahil sigurado naman siyang doon sila magtitipon-tipon para malaman ang resulta ng DNA test. Pagdating niya doon nandun ang doktor at hawak na ni chairman ang resulta ng DNA test. Tahimik lang silang lahat at hindi man lang pinansin ang pagdating ni Ruel. Lahat sila ay nakatingin kay chairman lalo na nang kumunot ang noon ito at tinignan ang mga bata. Napatingin na rin si Ruel sa mga bata lalo na sa lalaki. Bahagya na lang siyang natawa nang makita niya ang resemblance nito kay Adam. Kailangan pa ba talaga nila ng DNA test? Kung sa bagay, si chairman na yan. Gusto niya masiguro na lahat ng nalalaman niya ay totoo. Ayaw niya na nang niloloko siya. Dad, is there something wrong? Hindi na mapigil ang tanong ni Jackson. Dahil kanina pa nakita ni chairman ang resulta ng DNA test pero tahimik lang ito at blankong nakatingin sa mga bata. Napalunok na rin si Carmela dahil sa kabang nararamdaman niya. Hinaplos naman ni Adam ang likod ni Carmela para pakalmahin to. Sigurado ka bang hindi mo niloloko ang pamilyang ito? Seryosong tanong ni chairman kay Carmela. Nagtatakang napatingin si Carmela kay Adam. May mali ba sa DNA test? Hindi ba nagmatch? Nagsalubong na rin ang mga kilay ni Ruel. Maling envelope bang naibalik niya? Muli niyang tinignan ng mga bata at si Adam. Imposible magkamali ng resulta ang DNA test. Hindi ko po ipipilit ang mga bata sa pamilya niyo, Mr. Chairman. Hindi ko rin inuobliga si Adam na panindigan ng mga anak ko. Sagot ni Carmela. Tanong ko ang sagutin mo. Seryoso pa rin saad ni Chairman. Chairman, agaw atensyon na wika ni Ruel pero pinigilan siya ni Chairman na magsalita. Huwag kang mangingialam dito, Ruel. Hindi ka kabilang sa usapang ito. Inis na rin napatingin si Adam kay Ruel. Ano ba kasing ginagawa ng pinsan niya dito? Wala akong dahilan para lokohin ka o ang pamilya mo, Mr. Chairman. Diretsong sagot ni Carmela.
Nanaig pa ng ilang segundo ang katahimikan bago muling nagsalita si Chairman. Lahat sila'y naghihintay ng sasabihin ng matanda, lalo na kung ano resulta ng DNA test. From now on, dito natitirang mga bata, ani ni Chairman. Nagtataka lang silang lahat na nakatingin sa Chairman. Ibig bang sabihin nito ay positive ang resulta ng DNA test? No, mabilis namang pagpigil ni Idam. Sinusuway mo ba ako? It's not like that, Chairman. I'm the father of these kids. At hindi ko alam na nag-e-exist sila for 4 years. I want to be with them. I want to spend some time with my kids. Matagal na panahon silang itinago kay Carmela at wag niyo rin sanang ilala yung mga bata sa amin. Matapang na sagot ni Idam. Napangisi lang si Ruel. Talagang matigas ang ulo ni Idam at tila wala ba siyang pakialam kahit si Chairman pa ang kaharap niya. Anong lakas ng loob meron si Idam kung anumang oras ay pwede siyang tanggalan ni Chairman ng mana dahil sa pagmamatigas at pagsuway nito. Mariing tinignan ni Chairman si Idam pero walang bakas sa mukha ni Idam na nagbibiruto sa sinabi niya. Wala ring takot na nakikita sa mga mata niya. Hayaan niyo sanang makasama ko mga anak ko, Chairman. And as you can see, wala silang ibang gustong makasama ko hindi ang kanilang ina. You want me to be responsible, right? Then let me start to be a responsible father. Seryoso pa rin niyang saad. Sa nakalipas na mga taon, ngayon lang nakita ni Chairman na seryoso at desidido sa desisyon ang apo niya. Gusto sana ni Chairman na makasamang mga bata sa mansyon para may mapaglibangan din siya at may magbago rin sa routine niya. Araw-araw pero mukhang kailangan niyang ibigay ang kahilingan ng apo niyang si Idam. Napabuntong hininga na lang siya sa kanya sinenyasan ng mga bata na lumapit sa kanya pero nanatiling nakayakap ang mga ito sa mga binti ni Carmela. Umupo si Carmela para pantayan ang mga anak niya. Siya ang lolo ng daddy niyo, kaya huwag kayong matakot. Give some respect to him, kids. Malumani na saad ni Carmela. Nagkatingin na naman ang kambal. Unang humiwalay si Santino sa mommy niya, sa kanya inilahad ang kamay niya sa kapatid niya. Hawak kamay silang dalawa na naglakad palapit kay Chairman. Don't worry, Sabrina. Kuya is here. Pagpapakalma ni Santino sa kapatid niya dahil matindi ang takot na nararamdaman nito. Nakakaramdam din siya ng takot pero kailangan niya maging malakas at matatag para sa kapatid niya. Lumapit silang dalawa kay Chairman at nagmano dito. Ako po si Santino. Siya naman po si Sabrina. Kambal ko po. Magalang na pagpapakilala ni Santino sa sarili niya at sa kambal niya. Ang akala nilang kambal ay wala silang ama dahil hindi naman nila ito kilala at wala namang nasasabi sa kanilang ina. Tipid na ngumiti si Chairman sa kanya hinaplos ang buhok ng kambal. Visit me here often, okay? Gusto ko kayong makilala. Wika ni Chairman. Tiningnan ni Santino ang kanyang ina na tila ba nagpapaalam. Tumango lang naman si Carmela. Sige po, sagot ni Santino. Samantala naman inihahanda na ni Marvin ang pagbibigay ng posisyon kay Carmela. Marami siyang pagkukulang sa anak niya at wala man lang siyang nagawa dito sa mga nakalipas na taon. Hinayaang gawin ni Shawnee ang lahat ng gusto niya kay Carmela. Gusto niyang bumawi kahit hindi siya sigurado kung makakabawi na ba siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mataas na posisyon kay Carmela sa kumpanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo dyan? Tanong ni Shawnee na makita niya si Marvin na maraming papeles na pinipirmahan. Sa susunod na magkakaroon ng board meeting, ibibigay ko na kay Carmela ang posisyon ng pagiging direktor. Seryosong sagot ni Marvin ikinagulat ni Shawnee. Anong sinabi mo? Posisyon ng direktor? Bakit kay Carmela? Bakit hindi mo nalang ibigay sa anak natin ang posisyon na yon? Sigurado naman akong kaya niya ang posisyon na yon. Wala pa namang alam si Carmela sa pagpapatakbo ng kumpanya, kaya bakit siya ang napili mo para sa posisyon na yon? Angil ni Shawnee. Itinago naman na muna ni Marvin ang mga papeles bago niya sinagot si Shawnee. Hindi ba at si Carmel ang gumawa ng lahat ng mga proposals, plans, and research ni pinasa ni Sofia? Idea ni Carmel ang lahat ng iyon. Kaya paano ko pagkakatiwalaan si Sofia sa mataas na posisyon kung simpleng business proposal ay hindi niya pa magawa? Makikipag-meet siya sa mga clients pero scripted pa lahat ng mga sinasabi niya. Sagot ni Marvin na ikinawang ng labi ni Shawnee. Saka siya hilaw na tumawa.
Hindi naman lahat ng mga ipinasa ni Sofia ay idea ni Carmela. Hindi mo ba nakikitang sakripisyo ng anak natin para mas lalong lumago ang kumpanya? Halos hindi na siya matulog at kahit nakakarating lang niya galing ibang bansa, lilipad na naman siya papuntang ibang bansa para lang gawin niya ang mga trabaho niya at makita mo mga efforts niya. Pero bakit si Carmela pa rin ang nakikita mo? Is it because she's your legal daughter? Hindi maitago ni Shoni ang inis at galit niya. Pinagsisisihan niyang hinayaan niya pang mabuhay ito. Pantay ang pinaparamdam kong pagmamahal sa kanila. Huwag mong questionin ang pagiging ama ko. Pinipili ko lang kung sinong alam kong magiging karapat-dapat sa posisyon. You want it or not, Carmela will be the new director of the company. Baka nakakalimutan mo, conjugal property namin ng asawa kong kumpanya. Huling saad ni Marvin bago niya tinalikuran si Shoni na nanggagalaiti sa galit. Naikuyom ni Shoni ang kamao niya. Sa loob ng 5 taon, nabanggit na naman ni Marvin ang tungkol sa asawa niya. Marami na ring nagawa si Shoni sa kumpanya. Wala pa rin ba siyang karapatan sa kumpanya? Si Carmela pa rin ba ang magmana ng lahat? Hindi ako makakapayag. Walang makakasira ng mga plano ko. May diin niyang saad. Matalim na sinundan ng tingin ni Shoni si Marvin. Kailangan niyang gumawa ng paraan para magkaroon ng karapatan sa lahat ng ari-arian ni Marvin. You need to marry me, Marvin. Aniya pa. Paano niya mapapapayag si Marvin na pakasalan siya? Paalis na sana si Ruel ng mansyon nang sundan siya ni Idam. What are you doing here? Seryoso niyang tanong. Kanina pa gustong malaman ni Idam kung anong ginagawa ng pinsan niya dito at anong gustong sabihin nito kanina tungkol sa DNA test. Wala lang naman, nabalitaan ko kasi ngayon ang dating ng mga anak ni Carmela. Akala ko masasaksihan kong itatakwil ka ni Chairman bilang member ng pamilya pero hindi pala. Blanko niyang sagot na ikinangit-ngit ng mga ngipin ni Idam. Gustong-gusto talaga siyang siraan ng pinsan niya ha. Wala lang din naman akong napala, aalis na ako. Nagsayang lang ako ng oras dito. Dagdag pa niya, saka akmang tatalikod ng pigilan siya ni Idam. Ano ba talagang gusto mo? Ano yung gusto mong sabihin kanina kay Chairman? May binabala ka bang gawin? Hilaw namang natawa sa Ruel. Kung wala lang siyang konsensya, baka tinulungan pa niyang magtagumpay si Sofia sa plano nito at sirain ang buhay ni Idam. Wala ka nang pakialam sa bagay na yun. Mag-focus ka na lang sa pamilya mo. Dapat mo pa nga sana kung pasalamatan eh. Sa tingin mo ba, malalaman mo si Carmelang nakasama mo sa ex-video? Sa tingin mo ba, malalaman mo may mga anak ka na pala? Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa akin. Inaamin mo ikaw ang may gawa ng video sa birthday party ni Lolo? Hindi ba sapat ang sinabi ko? Dapat mo pa akong pasalamatan pero sa itsura mong yan, wala kang balak na magpasalamat. Anyway, you're welcome. Aniya tuluyan ang umalis. May punto naman si Ruel. Blessing in disguise ang pagtangkang pagsira ni Ruel sa image niya. Masayang inuwi ni Idam ang mag-iina niya. Ipinahanda niya kaagad ang magiging kwarto ng mga to. Pinaluto niya rin ang mga paborito nilang pagkain. Hindi pa rin sanay si Santino at Sabrina sa nangyayari ngayon dahil sa loob ng 2 taon, pagmamalupit at paninigaw ang nararanasan nila. Wala rin silang ibang nakasama kung hindi ang yaya nila. Never din silang lumabas para masyal. Hindi nila naranasan na makipaglaro sa mga kapwa nila bata. Hindi pa rin nila nararanasan na maglaro sa playground. Mommy, hindi na po ba kami aalis? Pwede po bang dito na lang kami kasama ka at si Daddy? Bakas pa rin ang takot na saad ni Sabrina. Niyakap ni Carmela ang anak niyang babae saka maingat na hinaplos ang mga buhok nito. Hindi na kayo aalis. Mananatili na kayo kasama ni Mommy at Daddy. Wala nang sino man ang kukuha sa inyo at ilalayo sa akin. Pipilitin ni Mommy na maging malakas at palaban na para sa inyo. I'm sorry if I'm weak back then. I'm really sorry, baby. Paulit-ulit na hinging paumanhin ni Carmela. Sinisisi pa rin niya ang sarili niya dahil maraming naranasan ang mga anak niya sa kamay ng stepmom niya. Nakatitig naman si Santino sa kanyang ama habang inuutusan nito ang mga katulong nila. Nanguha na ng katulong si Idam para sa mga bata, para may mga kasamang mga ito lalo na kapag may iwan sila. Mom, where is our dad all this time? Ang akala ko we don't have a dad and I thought he left us. Hindi napigilang tanong ni Santino habang nakatingin pa rin sa kanyang ama na kinakausap ang mga katulong nila.
Hindi naman alam ni Carmela kung paano niya ba ipapaliwanag sa anak niya yon. Tinignan niya na rin si Ida na busy pa rin mag-utos sa mga katulong. It's because he didn't know about you guys. Kung nalaman niya lang siguro ng maaga ang tungkol sa inyo, hindi siguro nangyari ang lahat ng ito. Hindi sana kayo nailayo sa akin. Mommy is sick back then at hindi ko alam kung kaya ko ba kayong alagaan kung ang sarili ko hindi ko maalagaan. Ngayong magkakasama na tayo ng daddy niyo, we're safe and no one will hurt us anymore. Nakangiting wika ni Carmela, napatango na lang si Santino na tila ba isang matanda. Hindi niya kinakausap ang kanyang ama dahil sa pag-akala na iniwan sila ng mga to at pinabayaan. Ngayong alam niya na ang dahilan kung bakit hindi nila nakasamang daddy nila. Siguro naman ay pwede na siyang mag-adjust ng paunti-unti. Sabrina, Santino, baby, may gusto ba kayong ipaluto? Tell me, you can eat what you want, babies. Malambing na saad ni Idam sa mga anak niya. Hindi niya maipaliwanag ang excitement na nararamdaman niya dahil sa mga nakalipas na taon, mag-isa lang siya. Tahimik ang buhay niya pero ngayon, magiging maingay at magulo na ang buhay niya sa araw-araw dahil sa mga bata. Can I eat fried chicken po? Nahiyang request ni Sabrina habang nakahawak ang maliit niyang mga kamay sa braso ni Carmela. Of course, baby, but you can't eat fried chicken every day, okay? That is not good in our health. Mabilis namang tumango si Sabrina at matamis na nginitian ng kanyang ama. I want butter shrimp po, Dad. Niilang nasagot ni Santino dahil ito ang kauna-unahang tinawag niyang dad ang kanyang ama. Lalong napangiti si Idam. Pakiramdam niya ay nag-uumapaw sa kasiyahan ng puso niya. Ito pala ang pakiramdam na tawagin siyang dad. That's right, baby. Call me dad or daddy now. Honest niya sa kanya tinignan si Carmela. Para bang hindi siya makapaniwala na tinawag siyang dad. Lahat ng mga request ng kambal ay binigay ni Idam. Gusto niyang maging komportable ang mga bata sa kanya, lalo na't hanggang ngayon ay bakas pa rin ang takot sa mga mukha nila dahil sa traumang natamo nila. Nang makalutong mga katulong ay sabay-sabay na silang kumain. Inasikaso ni Idam ang mga bata at napapatingin na lang si Carmela sa kanya. Hindi niya akalain na magiging maalaga si Idam sa mga anak nila. Sana nga ay magtuloy-tuloy ang pagiging maalaga ni Idam nang sa ganon hindi masaktan ng mga bata. Palihim na napapangiti si Carmela. He finds Idam more handsome now. Kumain ng marami para maghihintay ng weight, okay? Ani pa nito sa mga bata at binigyan ng kanin ang mga pinggan nila. Nagpahanda na rin siya ng mga prutas at yun ang magiging dessert nila. Nang matapos ng kumain ng mga to, ay nagtungo na sila ng sala. Mommy, pwede po ba kaming manood? Magalang na pagpapaalam ni Sabrina. Of course, baby. Sagot ni Carmela sa kanya, kinuha ang remote at binuksan ang TV. Ipinunta niya naman sa channel na gustong mapanood ng anak niya. Habang nanonood sila ay pinagmamasdan sila ni Carmela. Iniisip pa rin niya kung anong nangyari sa mga anak niya sa loob ng 2 taon. Pinagdamutan ba sila ng sobra ng taong nag-alaga sa kanila? Anong libangan niyo sa Los Angeles? Nanonood lang ba kayo ng TV? Tanong ni Carmela kay Santino. Umiling naman ang anak niya habang nanatiling nakatutok ang mga mata nito sa pinapanood nila. We're not allowed to watch TV po. We're not allowed to play outside. We don't have toys and we can't eat what we want. Nasa loob lang po kami ng kwarto ni Sabrina. Sagot nito na tila ba nasanay na lang sa paulit-ulit na nangyari sa kanila araw-araw. Nanikip naman ang dibdib ni Carmela sa nalaman. Narinig din ni Idam ang mga yon kahit na nasa kanilang sofa siya. Nang makatulog ang mga bata habang nanunood ay binuhat na sila ni Idam at Carmela para idalang mga to sa kwarto ng sa ganon ay mas komportable na silang makatulog. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carmela habang nakamasid sa mga anak niya. Thank you for helping me to get them dahil kung mag-isa ko lang siguro, baka hanggang ngayon, ginagamit pa rin ni Tita Shoni ang agreement na hindi ko naman alam para hindi ko sila makuha. Sinserong wika ni Carmela. Mga anak ko rin sila at kahit saan pa kami umabot, hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nakukuha. Nilunok ko ang pride ko para humingi ng tulong kay Chairman kahit na maraming taon na hindi ko siya kinausap. Ano kayang mangyayari ngayong buo ng pamilya ni Carmela kasama si Idam at ang kambal nila? Ano ang gagawin ni Shoni ngayon? Kay Carmelang ibibigay ang posisyong gusto niya para kay Sofia. Yan ang ating aalamin
sa susunod nating kabanata.